Hello, good morning po, good afternoon everyone. Nandito naman po ang inyong kusinirang probinsyana. Magluto po tayo ng gulay. Ito po yung ulam po namin. Kangkong po siya at pitsay. At bawang lang po ang hinalo ko dito. Ginisa ko lang po yung bawang bago ko nalagay yung mga gulay. Simpleng ulam pero masustansya. Ang isahog ko lang po dito ay toyo. Ayun guys, medyo lumambot na po ang ating gulay. Kaya kukunin ko na po yung toyo. Nagpakulo po ako dito ng tubig para sa kape namin. Ito po yung kangkong nabili ko lang po ng 10 piso. At hinaluan ko din po ito ng pitsay. 10 piso din pong pitsay. Ayun, hinaluan ko na po siya ng toyo. Ito po yung toyo. Ito yung panimpla po. Nabubulol na naman po ako. Siyempre pag kulang pa po sa timpla, lagyan nyo ng konting asin. Sa probinsya namin, hindi na kailangan bibili ng gulay. Maraming kangkong ang nakakalat dyan sa paligid. Lalo na po sa gilid ng pilapilan. Yung taniman po ng mga palay. Naku, sobrang dami ng kangkong dyan. Kahit sino na lang po ang pipitas. Masustansya po ito nga gulay kasi green po ito. Hindi na po kailangan yung ibang sahog. Basta tama na po ito para sa akin. Doon po sa probinsya, kung wala kaming kangkong, pwede po talbos. Gigisahin lang po namin. At ihalo lang po namin yung bawang. Kung may sibuyas, di lagyan po ng sibuyas. Pero kung wala naman po, di pwede na po ang bawang. Ang importante po may gulay. At bago po magluto ng gulay, kailangan ibabad mo na po sa asin ng 5 minutes po para matanggal po yung mga bakteriyang nakadikit doon. Habang nagluluto po ako ng gulay, nagtitimpla din po ako ng kape para sa anak ko, magtinapay po siya. Ako naman po magkanin. Ito po yung ulam ko ngayon. Luto na pala yung kangkong. Naghain lang po ako ng konti sa lagayan kasi may paksiw pa din po ako kahapon. Masarap po ito habang tumatagal. At dilis at itlog po yung ulam po namin. Pwede na po ito. May nakalimutan lang. Magtimpla din po ako ng kape ko. Gusto ko kasi may mainit na kape. Gatas po ito guys. Sinaluan ko ng Nescafe stick. Kasi medyo po sinisikmura po ako sa British Cafe. Kaya baguhin ko po yung kape ko. Konti lang nga asukal ang nilagay ko dito. Haluin ko pong mabuti para hindi magbuo-buo po yung mga kape at matunaw. Masarap kasi sa kape yung inahalong mabuti. Pero sa probinsya po namin, ang kinakape po namin doon yung sinunog po na bigas. Bigas mais po yun. Susunogin po siya. Ayun, pwede na po siyang lalagyan ng mainit na tubig. Magiging kape na po at lalagyan mo lang po ng asukar kasi medyo po mapait yun. Yun po ang kape namin. Pero kung may tabliya naman po, yung ginawang sikwate, yun po ang kape namin sa umaga. Buto po yun ng kakao na pinatuyo, tapos giniling po. Pero dahil dito po ako sa Manila, kaya ito po yung kape ko. Burst 3 po itong gatas nga may Nescafe stick. Ayun guys, nagsimula na pala ako sa pagkain dito. Ang sarap talaga pag ganito lang ang ulam. Parang nasa probinsya po. Namimiss ko na din po ang probinsya kasi matagal na din po ako hindi nakauwi doon. Siyempre laking probinsya po tayo. Ang kagandahan lang po doon sa amin yung may ilog. Malapit po kami sa ilog. At namimiss ko na pong maligo doon at magtampisaw. Doon nga din po kami nangunguha ng isda. Minsan din yung tatay ko yung gumagawa po siya ng silungan ng isda. Guma po ang tawag sa amin doon sa probinsya. Hindi ko lang po alam dito sa Manila kung anong tawag doon. Parang alaki sa probinsya, yun lang po yata ang nakakaalam noon. Parang nakatambak lang po nga kahoy sa tubig. Tapos nilagyan po ng tatay ko ng mga bato. Hayaan na lang po yun ng 1 linggo. Pagdating po ng 1 linggo, yung tatay ko, kami po, pasamahin po niya kami. Magdala po kami ng panghuli ng isda. Yung mga kahoy nga ginawa niya silungan ng isda, lalagyan po namin ng lambat yun. Bali bibilogan po.
Tapos hinawakan po namin ang mga gilid. Yun, tatanggalin na niya isa-isa yung mga kahoy at mga bato. Pag natapos tatanggalin yon, ang dami na pong isda ang nahuli niya. Halo-halo na pong isda ang nahuli. Mayroon ding mga hipon, alimasag, at kung ano pa po. Kaya hindi po talaga magugutom ang nakatira sa probinsya. Basta masipag lang at madiskarte. Talagang hindi na po kailangan bibili sa palengke. Lalo na po ngayon, nagmamahala na po ang mga bilihin. Lalo na ang bigas, napakamahal na po. Ang pinakamura lang, 49. Pero bihira ka lang po makakita ng 49 ang kilo sa bigas. Karamihan talaga, 58 o kaya 54, mga ganun po. Nagmamahala na po talaga lahat. Kailan pa kaya bababa ang mga presyo? Parang wala na yata ang pag-asa nga bababa. Kaya tayo na lang po ang mag-adjust. Ang importante po, makakain tayo ng 3 beses sa isang araw. Kami nga po, kung may sweldo yung mister ko, bigas muna unahin namin sa pagbili. Ang ulam po, madali lang po yun madiskarte namin. Ang importante, may bigas. Kasi sa katulad nating Pilipino, rice is life. Dito din po sa Manila, nagmamahala na din po yung kamote. Pero doon po sa probinsya, napakamura ang mga kamote doon. Yung mga kamoting kahoy po, gabi, mura po masyado ang presyo. Pero dito, tagwa 100 na po ang kilo. Grabe na po kamahal. Pag nakatapos na po sa pag-i-school yung mga anak ko, gusto ko tumira doon sa probinsya. Kasi maganda talaga doon kaysa dito sa Manila. Malamig pa po yung hangin. Kumpara po dito, maraming alikabok. At usok po ang sasakyan. Ang malalanghap mo tuwing dadaan ka po sa karsada. Lalo na po kami ni Baby GR, lagi po kami sa labas kasi nag-i-school po siya. At naglalakad lang po kami, kay malapit lang po dito. Kaya sa gilid lang po kami ng karsada dumadaan. Siyempre po, hindi po maiwasan ang malanghap ang usok. Lalo na po kung walang face mask. Kaya pag uwi namin sa bahay, minsan inuubo si Baby GR. Pinapainom ko lang po ng tubig at vitamins. Kaya mas maganda talaga sa probinsya ang klima doon. Kasi sa nakikita ko po, lahat ng mga tao nakatira doon, bihira lang pong magkasakit. Kumpara po dito sa syudad at Manila. Kaya nakakamiss talagang tumira doon. Lalo na po kami, matagal na po kami hindi nakabakasyon. Hindi po kami makauwi-uwi sa sobrang mahal ang pamasahe. Lalo na po sa airplane. At kung mag-bus naman po kami, naku, sobrang sakit po sa puwet. 2 araw po nakaupo sa bus. At yung mga anak ko mahiluhin din sa biyahe. Kaya sabi ko, kung uuwi kami, mag-airplane na lang po kami. Pag-ipunan na lang po namin ang pamasahe. Kaya lang po, sa mahal ng mga bilihin ngayon, ako, hindi talaga makaipon-ipon. Dagdag pa itong tuition ng anak ko. Kaya hanggang pangarap na lang talaga namin ang province. Ako, daldal po ako ng daldal, wala na pala akong kinakain.